Enero 28, tatlong kasapi ng serbisyo ng Estados Unidos ang nasawi at marami ang maaaring sugatan matapos ang isang pag-atake ng walang piloto na eroplano sa mga puwersa ng Estados Unidos na nakatalaga sa hilagang silangang Jordan malapit sa hangganan ng Syria ayon kay Pangulong Joe Biden at mga opisyal ng Estados Unidos noong Linggo. Sinisi ni Biden ang mga grupo na suportado ng Iran sa pag-atake. Ang unang nakamamatay na pag-atake laban sa mga puwersa ng Estados Unidos mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas noong Oktubre at nagpadala ng mga alon ng gulat sa buong gitnang silangan. Habang kami ay patuloy na nagtitipon ng mga katotohanan sa pag-atake na ito, alam namin na ito ay isinagawa ng mga radikal na grupo ng mga militanteng suportado ng Iran na nag-ooperasyon sa Syria at Iraq. Sabi ni Biden sa isang pahayag, "Walang duda hahabulin namin ang lahat ng mga responsable sa panahon at sa paraan na aming pinili." Sabi niya, humiling si Biden ng sandaling katahimikan para sa tatlong nasawing mga kasapi ng serbisyo sa isang pangyayaring pangkampanya sa South Carolina. At idinagdag, ang kalihim ng tanggulang Amerikano na si Lloyd Austin ay sumang-ayon sa banta na iyon. Siya at iba pang mga matataas na opisyal ay nagbigay ng buod kay Biden kanina sa araw sa pag-atake. Sa hindi bababa sa 34 na tauhan ng nasugatan sa pag-atake, ngunit inaasahang magbabago pa ang bilang na ito habang higit pang mga tao ang humahanap ng pangangalaga ayon sa pahayag mula sa USG Central Command. 8 sa mga tauhan ay inilikas mula sa Jordan para sa mas mataas na antas ng pangangalaga ngunit nasa stable na kalagayan. Sinabi ng 2 opisyal ng Estados Unidos na ang eroplano ay tumama malapit sa mga barracks sa maagang oras ng umaga na maaring magpaliwanag sa mataas na bilang ng mga nasugatan. Ang Islamic Resistance sa Iraq, isang payong organisasyon ng matitinding grupo ng mga militanteng suportado ng Iran, ang nagsabing sila ang nasa likod ng mga pag-atake sa 3 base, kabilang ang isa sa hangganan ng Jordan-Syria. Ang pag-atake ay isang malaking pagpapalala ng lubos ng tensyonadong sitwasyon sa gitnang silangan kung saan sumiklab ang digmaan sa Gaza matapos ang pag-atake ng Palestino-Islamistang grupo ng Hamas sa Israel noong Oktubre 7 na ikinamatay ng 1,200 katao. Ayon sa lokal na kalusugan ministryo, ang kasunod na pagsalakay ng Israel sa Gaza ay nakamatay ng higit sa 26,000 Palestino. Mula noon, ang mga puwersa ng Estados Unidos ay naatake na ng higit sa 150 beses ng mga grupo na suportado ng Iran sa Iraq at Syria na nagdulot ng hindi bababa sa 70 na sugatang bago ang pag-atake noong Linggo. Karamihan sa mga ito ay pinsala sa utak. Ang mga barko ng digmaan ng Estados Unidos ay dinapuan din ng mga puwersa ng Houthi na suportado ng Iran sa Yemen, na madalas na nag-aatake sa mga komersyal na barko na dumadaan sa mga tubig ng dagat na pula malapit sa baybayin ng Yemen. Bagaman ang Estados Unidos ay hanggang ngayon ay nagpapanatili ng opisyal na linya na ang Washington ay hindi na sa digmaan sa rehiyon, ito ay naghihiganti laban sa mga grupo na suportado ng Iran sa Iraq at Syria at nagpapatupad ng mga strike laban sa mga kakayahan ng militar ng mga Houthi sa Yemen. Ang mga kalaban ng mga Republikano ni Biden ay nagtutok sa pagsalakay bilang patunay ng kabiguan ng demokratikong Pangulo na harapin ang Iran habang ang mga tagapamahala nito ay nag-atake laban sa mga puwersa ng Estados Unidos sa buong rehiyon. Ang tanging sagot sa mga pagsalakay na ito ay dapat na malupit na militar na paghihiganti laban sa mga teroristang puwersa ng Iran. Ang anumang mas mababa ay magpapatibay kay Joe Biden bilang isang duwag, sabi ni Republican Senator Tom Cotton sa isang pahayag. Sinabi ni US Senate Republican Leader Mitch McConnell na ang kawalan ng aksyon ni Biden ay nagpapalakas ng mga kaaway ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Ang panahon upang simulan ang pagtanggap sa agresyong ito ng seryoso ay bago pa man mawalan ng buhay ang higit pang mga matapang na Amerikano, sabi ni McConnell. Isang mataas na opisyal ng grupo ng Hamas na suportado ng Iran na si Sami Abu Zuhri
ay direktang iniugnay ang pagsalakay sa kampanya ng Israel sa Gaza. Ang pagpatay sa 3 sundalong Amerikano ay isang mensahe sa administrasyon ng Estados Unidos na maliban na lamang kung titigil ang pagpatay ng mga inosente sa Gaza, kinakailangan nitong harapin ang buong bansa, aniya sa Reuters. Ang patuloy na Amerikano-Sionistang agresyon sa Gaza ay may kakayahang pumutok sa sitwasyon sa rehiyon. Ayon sa militar ng Estados Unidos, ang pagsalakay ay naganap sa isang base sa hilagang silangang Jordan, malapit sa hangganan ng Syria. Hindi itinukoy ng militar ang base. Ngunit, isang taong may kaalaman sa isyu ang nag-identify nito bilang Tower 22 sa Jordan. Ang aktibidad ng militar ng Estados Unidos sa Jordan ay maaring maging sensitibong isyu, lalo na sa panahon ng pinalalakas na tensyon dulot ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas dahil sa lumalaking pag-aalala sa Jordan hinggil sa pagkalat ng digmaan. Sinabi ng pamahalaan ng Jordan na ang pagsalakay ay naganap lamang sa isang advance post sa hangganan nito sa Syria. Noong huling bahagi ng nakaraang taon, humiling ang Amman sa Washington na magpadala ng mga sistemang pang-epe ng Patriot upang palakasin ang depensa ng kanilang hangganan. Humihingi ito ng mas maraming tulong upang labanan ang mga drones na ginagamit sa patuloy na multibilyong dolyar na gera sa droga sa hangganan ng Syria na itinuturong sanhi ng Amman sa mga pro-Iranian militias na naghahari sa timog ng Syria. Ang kaharian ay may daan-daang mga tagapagturo mula sa Estados Unidos sa bansa at nagdaraos ng malawakang mga pagsasanay kasama ang mga tropa ng Estados Unidos sa buong taon.